Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay wiring connection ng tatlong ilaw na may tig-iisang switch at apat na outlet na magkasama lang sa iisang 20 amperes na circuit breaker. Mamaya, pagkatapos ng wiring natin, i-explain ko sa inyo kung bakit 20 amperes lagi ang ginagamit natin pag magkasama lang ang ilaw at outlet sa iisang circuit breaker. So ang supply natin dito, line to line connection. 110 volt ang line 1, 110 volt rin ang line 2. So ito yung circuit breaker natin, 20 amperes. May supply na tayo dito sa line side. Ang line 1 dito, line 2 naman dito. So ang una natin gagawin, maglalagay muna tayo dito ng supply para sa ilaw at outlet. So may supply na tayo. Ang line 1 natin dito, itong itim. Ang line 2, itong blue. Ang wire natin dito na gamit, number 12 yan lahat. Dito sa line side, number 10 lang yung gamit natin dito kasi demo lang naman ito. Pero kung sa actual, halimbawa ito yung main circuit breaker natin, number 6 yung gagamitin natin dito na wire o kaya number 8. Ito yung manggagaling sa submeter o kilowatt hour meter. Tapos galing poste papuntang meter. So dito naman tayo ngayon maglalagay ng wire supply papunta dito. Dalawang wire ito, supply para sa ilaw. Dalawang wire din dito, supply. Tapos, dalawang wire din dito. Supply yan para sa mga box natin. Tapos, dito naman para sa ilaw. Tatlong ilaw. Tapos, wire naman para sa tatlong switch. Tapos maglalagay naman tayo dito, supply para sa outlet.
Idiretso lang natin yan para walang putol ang wire. Hihilain lang natin ng konti para sa splicing. Ayan. So, wire pa dito para sa outlet. Apat na wire ito, papunta dito at dito. So, tapos na tayo maglagay ng wire. Mag-splice naman tayo. So, ito yung supply natin. Line 1 yung itim, line 2 ang blue. Ang una natin i-connect, itong line 2. Dito natin yan i-connect sa line 2, supply papunta dito sa box. Box ng ilaw. Tapos line 2, papunta naman yan dito sa outlet, supply yan. So, line 2 ito lahat. Ang sunod, itong line 1 naman. Dito natin yan i-connect sa line 1 supply papunta doon sa ilaw. Tapos itong line 1 supply rin papunta doon sa outlet. So tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa unang box ng ilaw. So ito na yung supply natin dito. Ito yung line 2, ito yung line 1. Ang line 2, dito natin yan i-connect sa line 2, papunta dito sa receptacle ng ilaw. Ito yan. Tapos, dito rin sa line 2, supply naman ito, papunta doon sa kabilang box. Dito yan. So, ang sunod, itong line 1. Dito natin yan i-connect sa line 1, papunta dito sa switch. Supply ng switch. Ito yan. Ito yung gagawin nating supply ng switch. Tapos, isasama natin itong isang wire. Line 1, supply naman papunta doon sa kabilang box uli. Dito yan. Tapos, ang dulo nitong isang switch, ito, dito na natin yan ikukunik sa switch. Ito yung switch natin. Dito natin yan ikukunik.
Tapos itong isang wire, ito na ngayon yung magiging return ng switch. Dito yan. Tapos ito namang dulo ng return, dito na natin yan i-connect sa wire papunta sa receptacle ng ilaw. Line 1 ito. Dito yan. Tapos dito, receptacle na yung i-connect natin dito. Ito yung receptacle natin. Itong line 2 natin, dito natin yan i-connect sa inner part ng receptacle, yung sa gitna. Itong line 1 naman na galing sa switch, dito natin yan i-connect sa threaded part tong nasa gilid. Dito natin yan i-connect para pag naka-off ang switch, walang power itong threaded part dito sa gilid. Kasi kung minsan, pag nagpalit tayo ng bulb, mahawakan natin yung threaded part ng bulb. So, makukuryente tayo kung yung i-connect natin dito ay direct dito sa breaker. So, ang i-connect natin dito ay yung line 1 na manggagaling dito sa switch. Para pag naka-off ang switch, walang kuryente itong threaded part dito. Safe tayo. So, itong line 1, dito natin yan i-connect sa threaded part ito. Itong line to, dito na yan. So, ayan, nakakonect na yung receptacle. So, dito naman tayo sa pangalawang ilaw. Ito na dito yung supply natin, line 2, line 1. Ang line 2, i-connect natin uli sa line 2 papunta sa receptacle. Ito, dito. Tapos line 2 papunta sa kabilang box supply. Ito. Tapos, ang line 1, dito ulit papunta sa switch. Ito yung supply natin sa switch. Tapos, itong supply naman papunta sa kabilang box. Line 1, ito. Tapos, ang dulo nito, yung supply ng switch ito, sa switch na natin ilagay. Ito yung switch natin. Dito yan uli. Yan. Dito naman ang return ng switch. Pwede ito dito magkabaliktad kahit saan lang dyan. Pero mas maganda, yung supply dito sa off position, yung return, papunta yan sa receptacle, dito sa on position, yung may label dyan na dot. Ayan. Yung may label dyan na bilog. So, ang dulo naman nitong return ng switch, dito na yan papunta sa line 1 ng receptacle. Ito. Dito yan papunta. Tapos dito, receptacle na uli yung ilalagay natin.
Ito yung receptacle natin. Parehas din. Yung line 1 na galing sa switch, dito sa threaded part yan. Ito yan. Ang line to, dito na yan. So tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa pangatlong ilaw. Ito na ang supply natin dito. Ang line to, papunta dito sa receptacle. Ito yan. Tapos ang line 1, papunta dito sa switch. Ito yan. Tapos ang dulo nito, supply ng switch, dito na natin ilagay sa switch. Ito yung switch natin. Dito yan. Tapos return ng switch, ito, dito. Tapos ang dulo, papunta na doon sa receptacle, yung line 1, ito. Tapos, receptacle na dito. Ito yung receptacle natin. Ang line 1 sa threaded part uli. Ang line to, dito na yan. So tapos na yung ilaw natin, dito naman tayo sa outlet. Mamaya na natin yan ipasok sa box kasi i-explain ko pa yan ulit para maintindihan ng maayos. Dito naman tayo sa outlet. Ano natin dito para makita dito yung splice. So dito naman sa outlet, dito tayo mag-splice. Ito yung line 2, ito yung line 1. So ito yung papunta sa outlet na natin. Ito yung dalawa. Ito naman yung dalawa. So dito natin yan ikukunik lahat. So magbalat muna tayo dito. Cutter knife lang yung gamit natin kasi wala tayong splicer.
So itong dalawa, pagsasamahin lang natin. Itong line to, magkasama lang yan. Dito natin sa line to i-connect. Yan. Ayan. So itong line 1 naman, dito rin sa line 1. Magkasama lang din yan. So okay na yan, nakakonect na yung dalawang outlet sa line 1 at line 2. So itong outlet naman yung i-connect natin, tugang. Yung line 1 at line 2, kahit saan yan i-connect, pwede yan magkabaliktad lang kasi parehas naman ito live. Ang line 2, 110 volt, ang line 1, 110 volt. So dito yan natin i-connect. Ayan. Ang line 2, dito rin. So ayan, may outlet na tayo dito. Dito naman. Ito rin yung outlet dito. Line 2 dito. Line 1 itong itim. Ang line 2 dito. So ayan, okay na yan. Doon naman tayo. Magbalat muna tayo dito ulit ng wire. So ayan, okay na. Ang line 2 dito ulit sa line 2 rin. Ang line 1 sa line 1 rin. So okay na yan. Outlet naman dito. Ito, tugang uli. May jumper na yan nakalagay. Line 1, line 2. Yan. Doon naman tayo. Ito, tugang rin. Line 1, line 2. So ito dito, kung magdadagdag tayo ng outlet, pwede na tayo dito mag-tap dito. Dagdag uli ng box. Sa ilaw, ganun din. Dagdag tayo dito ng box. Tapos dito natin i-connect sa dalawang supply ng ilaw. Line 2 at line 1. So tapos na yung wiring natin. I-demo natin uli para maintindihan ng maayos.
So galing circuit breaker, ito ang supply natin sa line side, line 1 at line 2. Dito naman sa load side, line 1 at line 2 rin. Itim yung line 1, blue ang line 2. So ang line 2 natin, pumunta yan dito sa line 2 ng ilaw. Papunta doon sa receptacle. Tapos, receptacle rin doon. Ayan, duman lang ito ng box. Papunta doon. Ayan. Tapos, ito, supply ito papunta doon. Tapos, pumunta na uli sa box. Ayan. Ang isa pang line to, pumunta dito, supply sa outlet. Ayan, itong kulay blue. Ang line 1 naman, pumunta rin dito, supply sa ilaw. Tapos, line 1, pumunta rin sa outlet. Ayan, supply. Itong itim na wire. So, dito naghiwalay ang line 1 at line 2. Papunta sa ilaw, papunta sa outlet. So, pagdating dito, ang line 2, diretso sa receptacle. Ang line 1, pumunta dito sa switch. Tapos, ang isang wire, pumunta doon, supply para dito. Tapos, dito naman, yung return ng switch dito, ito na yan, pumunta na sa receptacle. Pagdating dito, ito naman ang supply ngayon dito. Line 2, line 1. Ang isang line 2, pumunta doon, supply doon. Ang isang line 2, para sa receptacle. Ang line 1 naman, pumunta rin doon, supply doon. Tapos, pumasok dito sa switch para supply. Paglabas dito, ito na yung return ng switch ito. Papunta na sa ilaw. Paras lang dito, ito ng line 1, ito ng line 2, diretso sa ilaw. Ang line 1, diretso sa switch. Ang return, diretso ulit sa ilaw doon. Tapos dito naman sa outlet, nakaparallel lang ito lahat. Yung line 2 natin, nakakonik lang ang line 2 dito, itong dalawang outlet. Ang line 1, nakakonik rin ito dito, dalawang line 1. Paras lang dito, ang line 2, sa line 2 rin ni-connect, line 1 to line 1. Ito. Dito rin. Ang line 2, dito, line 1, ayan. So, nakaparallel lang yan lahat. So, pagdating naman dito sa wire natin, ang wire natin na ginamit, number 12 ito lahat, pati sa ilaw at sa outlet. Tapos, ang circuit breaker natin, 20 amperes. 20 amperes lang yung ginagamit natin dito kasi ito ang match na circuit breaker dito sa number 12 na wire. Tapos dito sa ilaw, ang standard na wire sa ilaw, number 14. Pero, number 12 ang ginagamit natin dito, pag magkasama ang ilaw at outlet, sa ilaw, number 12 rin ang gagamitin. Kasi kung number 14 ang gagamitin dito, tapos yung circuit breaker natin, 20 amperes, pag nagka-problema dito sa ilaw na number 14 ang wire, masusunog itong wire na number 14, ito, circuit breaker, hindi pa nagtitrip kasi 20 amperes ito. Ang ampacity nito, 20 amperes para sa number 12 na wire. So, number 12 ang ginagamit natin lahat. Sa circuit breaker naman, yung iba doon sa mga comment section, sinasabi nila, bakit hindi na lang dito 30 amperes o kaya 40 amperes para makadagdag daw ng maraming ilaw. So, pwede naman yan. Ang problema, halimbawa 30 amperes yung ilalagay natin dito, ganun din. Yung wire natin, kung number 12 yung gagamitin natin dito, tapos 30 amperes yung circuit breaker natin, masusunog na yung wire na number 12. Pag nagka-problema dito, sunog na ang number 12 na wire, yung 30 amperes hindi pa nagtitrip. Kaya kung ano yung wire dito, yun din yung circuit breaker natin. Para pag nagka-problema dito, magtitrip yung circuit breaker natin. So, hindi naman pwedeng 30 amperes yung gamitin natin, tapos gagamit tayo ng standard wire para sa 30 amperes, yung number 10. Hindi yan pwede kasi una-una, hindi yan papasok dito. Masikip yan dito sa mga switch, pati dito sa outlet. Okay lang kung yung mga outlet na nakabolt siya, pwede yan malagay.
yung number 10 na wire. Pero pag ganito, hindi, masikip yan. Pati itong mga switch, dito sa receptacle, yung number 10, pwede rin yan dito. Pero dito sa mga switch, hindi talaga. So kapag magkasama ang ilaw at outlet sa isang circuit breaker, 20 amperes lang yung gagamitin natin. Tapos number 12 na wire. Wag lang tayo lalampas sa capacity ng 20 amperes na circuit breaker. Kahit ilan yung ilagay natin dyan na ilaw at outlet, basta hindi tayo lalampas sa 3,680 watts na ampacity ng 20 amperes na circuit breaker. So ganun yun. Dito naman sa line side natin, line side ng supply natin, dito, yung ginamit ko dito, 3.5 lang ito. Kasi wala tayong wire na malaki. Pero kung sa actual ito, halimbawa ito yung mini circuit breaker ng bahay natin, itong wire, gagamit tayo dito ng number 6 o kaya number 8. Kasi ito yung wire na pupunta sa submeter natin o kilowatt hour meter. Tapos, kilowatt hour meter papunta na sa poste. Bali, ito na yung papunta sa service entrance. Diretso sa poste. Dadaan lang ito sa service meter natin. So, ipasok na natin ito sa box. Lagyan natin ng electrical tape. Tapos, itest natin kung functional. Lagyan natin ng valve. So tapos na yung wiring natin. I-test na natin kung functional yung ginawa natin. I-on natin ang circuit breaker. I-test natin ang ilaw. So functional yung ilaw. Off natin.
So outlet naman yung itest natin. Ito yung gamit natin. Digital multi-tester. 600 volt yung setting natin. So itest natin yung outlet. Ayan, functional 228 volt yung reading dito sa kabila. Functional din dito naman. Ganun din, 228 volt. So pare-pareho yung reading dito sa pangatlong outlet. Ayan, 228 volt rin yung reading dito. Ayan, 228 volt din dito sa last na outlet. So ayan, 228 volt dito sa kabila. So lahat ng outlet natin functional, pati ang ilaw. So ganun lang kung paano mag-wiring ng tatlong ilaw na may tig-iisang switch at 4 na outlet. Tapos magkasama lang sila sa isang circuit breaker na 20 amperes. So hanggang dito na lang tong video.